and gentlemen, especially to our working friends, we welcome you once again in the Valenzuela City Hall. We thank everyone for attending this important conference. Today, the city government of Valenzuela is holding a press conference to shed light on the recent bypass operation and dismantling of the clandestine drug laboratory at Barangay Venteliares, a crucial operation carried by the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, in coordination with the Valenzuela City Police Station. Before we begin, we would like to acknowledge our esteemed guests joining us here today. The city government of Valenzuela warmly welcomes Undersecretary Isagani Neres, Director General PDEA, Director 3, Derek Arnold Pernon, Cesar, Regional Director PDEA Regional Office in RNCR. Director 3, Ronald Alan Ricardo, Regional Director PDEA Regional Office, Calabar Zone. Attorney Joseph Frederick Kalunod, PDEA spokesperson, also with us is from the Dangerous Drugs Board, using Armando Ramolete. Director PNP from the Drug Enforcement Group, Police Brigadier General Elmer Raga. From the city government of Valenzuela, of course, our very own Mayor West Gatchalian. Our Vice Mayor Arnold Alejandrino. Our Councilors Attorney Pico de la Cruz, our Anti-Drug Abuse Action Officer, Councilor Goyang Serrano, Councilor Nina Lopez, Councilor Nikki Pineda, and Councilor Lori Natividad Borja. Also joining us today are the 33 Barangay Anti-Drug Abuse Officers, together with our Punong Barangay here in Valenzuela, Palakpakan natin. And also our youth groups in Valenzuela City. Attorney Ulysses Gallego, our PPLO, Palakpakan natin, and our DFL Valenzuela, Miss Uri Valencia. And also our COP, Valenzuela Police Station, Police Colonel Joseph Talento. Palakpakan natin. Straight now, sir, and ma'am, sa pinaka-linggo ng ating press conference to provide us an insightful narrative of the recently concluding bypass operation. Let us welcome Yusek Isagani Neres, our Director General from PDEA.
in the industrial area of Barangay Bienvenidas, Valenzuela City, where an ordinary structure concealed an operational clandestine laboratory. Law enforcement agencies successfully dismantled a clandestine laboratory, resulting in the seizure of 906 kilograms of shabu, 64 liters of liquid shabu, and other essential chemicals. Authorities discovered liquid and powdered methamphetamine, trays containing crystal methamphetamine, a pulverizing machine, and digital weighing scales. 5 blue plastic drums containing white powdery substances, initially suspected to be cocaine, were confirmed as methamphetamine and phenmethazine through gas chromatograph mass spectrometry or GCMS. Several boxes containing assorted laboratory equipment and essential chemicals capable of producing methamphetamine hydrochloride or shabu were also recovered. Also found on the first floor were equipment used in manufacturing shabu. This successful operation highlights the collaboration among law enforcement agencies and our unwavering commitment to dismantling illegal drug manufacturing facilities and protecting communities from the harm of illegal drugs. Through sustained intelligence-driven efforts, the fight against illegal drugs continues. Ito yung ating what really happened during the raid and our discoveries during the raid. At yung mga items po na yun ay nandun ako sa pag-iingat ng ating Philippine Drug Enforcement Agency. At katulong po ang ating city police dito sa Valenzuela and the Philippine Drug Enforcement, the police drug enforcement group. So yes, after the raid, we immediately prepared the corresponding criminal charges against the arrested person. Kasi before yung itong discovery nito, nagkaroon po ng bypass operation. And that bypass operation led to the discovery of these laboratory. And that person was presented to the National Prosecutor Service sa ating prosecutor's office noong that was ago. And nag-request na yun, strongly requested. He's now under the custody of PDA. That's waiting for the order para may transfer natin sa DA. That's it for PDA. Thank you so much. Thank you very much, sir. And now let us go straight to the statement of the City Government of Valenzuela. Giving to you our local chief executive, the founder of Valenzuela, Mayor Wes Echania. Magandang hapon po sa ating lahat, from our friends from the media, likewise. Ang kinatuman po ng 33 barangays ng Valenzuela City, andito lahat, including our kagawads in charge of our peace and order in the different 33 barangays of Valenzuela City. Likewise po ang pagbati natin sa City Council and to Yusek Neres and to all the PDEA family. Siguro sisimulan ko lang muna ang aking statement nung nalaman ko po na almost 906 kilos of solid meth, an additional of almost
45 kilos of liquid meth. Pag produce po yan into solid form, so roughly that's around 945 kilos of shabu ho ang nahanap natin. In totality po, as presented po by Yusek Neres, 6.61 billion. Ang una po nasa kaisipan ko po ay kung ito po na 945 kilos po or more, no? Pag na-produce pa yung ibang nakita natin sa video ay kumalat sa aming lungsod. Anong klaseng lungsod na po ang Valenzuela City? It will poison our 850,000 population here in Valenzuela City. Ganito kagrabe na po ang possible effect nito sa ating lungsod. Kaya po ang pamahalaan lungsod ng Valenzuela is extending our warm congratulations and pasasalamat to the Arpidea family headed by Yusek Neres, to our DDM, Yusek Romalete. Of course, kasamahan din po sa joint operation na nangyari over the weekend ay our PNP family, Brigadier General Ragay, our Chief of Police, Joseph Talento. Hindi ko na ho banggitin yung iba. Kami po ay nagpapasalamat. This is a perfect example of national, local, and barangay joint forces. No? Of course, si Kapitan Jojo was present being the kapitan of that particular barangay. Lahat po ay nagsama-sama, nagtulungan, and would like to send our warmest congratulations po for the apprehension. Sa Valenzuela po, ito na po siguro in my administration ang pinakamalaki po and manufacturing pa ng laboratory, hindi lang po yung transshipment. So, in the part of the local government of Valenzuela City, we have prepared long time ago, as early as 2003, 2016, ang mga hakbang natin in order to protect our citizens against mga illicit drugs and items, no? Na pumapasok sa city natin. Yes, Valenzuela is known as an industrial city. Valenzuela is very peculiar when it comes to the design of this city, knowing na nagtataasan ng mga pader dito, naglalakihan ng mga warehouse, naglalakihan ng mga factories. Mahirap talaga malaman, no, ng mga authorities natin kung ano po ang nangyayari sa looban ng ating mga establishments here in Valenzuela. This is the reason why we created at least 3 to 4 ordinances kung saan ma-empower not only ang local government units but ang barangay natin as well as our authorities na mabigyan access sa mga pabrika na higit na right now, Yusek, we have almost 15,000 factories and warehouses and commercial establishments in Valenzuela. Ganong kahirap po i-manage ang disenyo ng aming city. So, unahin ko na po mga kasama, as early as 2017, we have Ordinance number 384. This ordinance requires owners and lessors of warehouses in Valenzuela City to submit the basic personal information of all their lessees to the barangay and to give advance notice to the barangay of all inbound imported shipments destined for warehouses. It aims to support peace and order, anti-crime efforts, and barangay record keeping. So as early as 2017, bakit po kami nagkaroon ng ganitong ordinansa? Dahil if we remember, back then, ang mayor pa back then, si Secretary Rex Gatchalian, in 2017, billions worth of drugs and shabu was infiltrated in Barangay Paso de Blas as a transshipment point. No? Hindi laboratory ho yun. At nahirapan po yung authorities pumasok sa mga warehouses. Kami naman po sa LGU, limited lang ang powers namin at access. Kaya po kami nagkaroon ng Ordinance 384. So under Ordinance 384, mga kasama, within 3 days, the lessor should furnish the barangay a copy of the lease contract and the basic information ng mga nangungupahan sa kanilang mga warehouses. Failure to do so, mga kasama, ang first offense po ay 2,000 peso pero may imprisonment of 1 to 3 months. Second offense po, 3,000 peso, may imprisonment din ng 3 to 6 months. At likewise, third offense, 5,000 peso at may imprisonment of 6 months to a year sa mga
tenants na hindi ho sumunod at lumabag po sa ordinansa natin. As early as 2016, backtrack tayo ng konti, meron din kami hong ordinansa requiring all industrial compounds to install external signages identifying all corporations and business establishments operating within the compound. The measure is justified by the city's large number of factories and enclosed industrial areas where businesses are often difficult to identify from the outside. And likewise, as early as 2003, nung panahon pa ho ni Senator Win, nung siya pa ho yung mayor, meron na rin po kaming ordinance requiring all barangay captains of the 33 barangays to conduct at least quarterly inspection of all business establishments within the territorial jurisdiction. This is anchored, ladies and gentlemen, by the General Welfare Clause of the Local Government Code to help prevent illegal activities such as the manufacture of drugs, counterfeits, and other illicit products previously discovered in the city. So, under the Local Government Code, nais ko pong kunin ang pagkakataon nito sa ating mga punong barangay na ipaalala na empowered tayong lahat na kung meron pong mga ganitong similar po na mga insidente or may information na kayo na meron pong ganitong mga facilities within your jurisdiction, you are empowered by the ordinance to go in and inspect. And likewise, our task force, our Sibat task force composed of BPLO, OBO, and other departments also has the power to go in and inspect together with authorities. So, going back lang po, ang hakbang na ginawa po ng lokal na pamahalaan after po nangyari itong insidente ay una-una ay hinanap po natin ang may-ari po ng warehouse at kahapon naman po humarap po siya sa atin. No? Clearly, number one, ang violation niya, of course, is under the ordinance that I've mentioned. Doon pa lang ay wala na po siyang, pwede na po siyang makasuhan dahil hindi niya po in-inform ang barangay paukol po sa tenant or even a foreign tenant with importation coming in Barangay Ventriales. Pangalawa po, ayon sa aming records, ang last amilyar niya po na binayad, ang business permit niya po, ay back in 2024. So medyo doon pa lang may konting pagdududa na already dahil wala po siyang business permit noong 2025 at likewise nag-sign siya ng bagong lease contract with the said supposedly perpetrators with the new contract for 1 year. No? So ito pa lang po ay again, the landlord is in clear violation po. So ako po mga kasama ay nananawagan sa lahat po ng mga business owners natin here in Valenzuela City. Of course, our business owners are the VIPs of this city. Very important po kayo sa amin. Kaya po ayaw namin po kayong nasasangkot sa mga ganitong bagay. Ayaw namin nagagamit ang inyong establishmento, ang inyong property para po gawing laboratory ng mga iilang mga foreign nationals. At higit sa lahat, ang pamahalaan lungsod ng Valenzuela ay nais namin protektahan ang mga negosyante at investors natin dito sa ating lungsod. Kaya ho, meron po tayong ordinansa ho na mga ganito. Hindi ho ito para sa amin, hindi ho namin nais maging strict, no? Pero kung hindi po sa proteksyon ng mga business owners natin dito sa Valenzuela City. Kaya po, I think we are live in Facebook now. I'm reminding once again ang mga business establishments natin na to register your tenants with the barangay. And likewise, our barangay, to do your fact-finding, to do your investigation. Hindi naman po lahat perfecto. Alam ko ho, sa daming mga warehouses sa inyong mga lugar. Pero at least man, kung meron na po tayong naaamoy, meron na po tayong konting information, ay kaagad-agad matulungan natin ang mga otoridad tulad PIDEA in our own way to investigate and to check kung ano pa ang laman ng mga establishments ito. So we will be, these ordinances naman are posted in our portal. So our investors and business owners could gain access to these ordinances na sana i-remind ho natin ulit sila
na meron po tayong ganitong ordinansa and to be very vigilant po sa pagpipili po ng mga lessors natin sa ating mga establishments. Tulad po nito, we have information already about foreign nationals, IDs that are fake, misrepresentations. So doon pa lang po, sana mag-iingat po ang mga business owners natin. Hindi basta-basta papaupahan natin dahil maganda ang preso. Pero let's be vigilant po dahil at the end of the day, ang mga business owners natin ang madadamay. Katulad po sa nangyaring insidente nito. So yun lang po. Once again, the City of Valenzuela would like to thank Yusek Neres, Yusek Ramolete sa kanilang tulong. And this is a clear example of a successful partnership within the national, local, and the barangay level. Kaya po natin na-apprehend ito ng mabilis po and very speedy. A couple of days lang, over the weekend lang, andito na po tayo releasing the information and the achievement of PDEA. And of course, sa butihing Pangulo natin, Pangulong Bongbong Marcos, who's been supporting the endeavors. Sir, sinasabi mo ninyo yung mga mayor na protektahan yung mga sangkot itong mga negosyante dito sa Luzon ng Venezuela. So, sa nangyari po ito, at sabi po nito, Mayor, sino po ang nakapag-imbestiga na itong mismong may-ari itong lugar dito kung saan ay pinanay na operasyon ay walang kinalaman dito sa nangyari ito. Kasi nakita ko nito, imposible na walang nakakamoy po nito. Ito po ba yung bago lang ninyo na makalaman? Mayor o Yusek, kasi hindi mo may discount sa inyo. Well, I don't have the jurisdiction when it comes to the operation of overseas indebtedness within the best position to answer the question. Kung sino talaga yung dito sa mismo warehouse. Sa kanila lang, mismo talaga may kaso yung tamang. Ang tawag yan, very time may request na siya sa kayo dito sa City Hall. Mga official sa City Hall. Ora mismo, kung malaman ang ating mayor, ay nagkaroon sila ng internal sariling investigation. At yung may-ari ng warehouse ay sinuhon ng ating mga mayor. At yun na yung nalaman natin na yun pala ay meron nagkukupa doon sa building niya. So sa amin, sa investigation namin, nakikita namin na hindi naman pwede i-demanda yung may-ari. Kundi yung sino talaga yung nesting na kumapalo. So yun po yung tatlo investigation ngayon. At sinusulat namin sa ating investigation na kung sino lang talaga yung nag-involve dito sa legal na nabahan dito, sila lang po ang i-demanda natin. At ang protect sa kanila natin, yung mga inosente, kung nagkakaroon ngayon, ang appeals, ngayon, the owner of the building is, hindi niya nagkaroon hindi niya alam, is innocent. Kaya, yun po yung magiging partnership natin sa Valenzuela City, yung Mayor President Daniel. Tinutulungan po talaga kami, Mayor President Daniel, official natin sa barangay official natin, yung sino dapat ang demanda at yung identification ng mga persons involved sa pagpapalagay. Thank you.
possible na nasa likod ng sa lugar. Thank you. Cases have been filed, and as was stated by Secretary hindi ako tapos ng pangalan. We will resort to manhunt operation once lumabas na yung mga mga. So, ongoing operation. We're looking at the offers na with respect to our duties What was the merit sa quarterly budget ng business services alone? And we before the last department of the sir, question, sa barangay level, wala po ba kung possible lapses since di ba din napansin na may go sa warehouse na hindi mas kailangan since matang sa hindi siya naman parang dapat clear sa ordinance. Thank you. When both signings po kaya sa signings, but then again, sa dami rin po ng warehouses, barangay veterinarians, of course, hindi mo lahat ay na-check yan. Actually, the part of LGU, kahapon ko lang nalaman na i-check this recording after this incident. Dapat yung business permit na ay hindi ko na rin dinalo. I don't know if that is a connection with the yes or the municipal plan. But of course, yung ating panawagan sa ating mga kapitan niya, to be proactive, preventive, liberated, that we have an ordinance protecting our barangays, empowering them to be able to check and locate. Dahil talaga sa marami pong establishments or dito sa Valenzuela, there are almost 15,000 factories, warehouses, stores, and establishments. Ito po ay medyo po baka hindi po na-check at na-install po itong certain warehouse po ito. Sir, gusto na namin wala na na-arrest po sa warehouse operation discussion. Sabi ko kanina, bago yung discover na dalawang program, nagkaroon ng virus. And we are certain na yung virus operation is a part of the solution. Kaya yun po yung naging takbo ng ating kapatid. Paanong part siya ng sindikato? Ano ang papel niya doon sa sindikato? Yung tao na ito ay mayroon ng record ng droga noon pa. At nakikita po namin sa mga indications ngayon, may mga sinususpect namin na mga contacts ng mga sindikato na tumutulong sa kanya ngayon doon sa kaso niya. Sir, ibig sabihin, itong na-arresto nyo ay taga-distribute ng droga galing doon sa warehouse? Yun po ba ang major player po ba siya? Yes, we suspect him to be that person. Sir, ano po ikinaso nyo doon sa na-arrestong suspect? Nung unang kaso nito is mere possession. Siguro sa niya, yung tasking niya doon sa sindikato. Then nagpupus na siya ngayon. Yun na yung pinus niya, yung binenta niya na unang na lumabas na it amounts to 1.4 million pesos yung binenta niya doon sa pusher buyer natin. At yun. Kaya ngayon, ang kaso niya is selling. No bail na siya ngayon. No bail. So sir, hindi siya nakasuhan ng manufacturing? Yung kaso doon sa dito sa laboratory, it is a separate case. So dalawang kaso ang haharapin niya. One is selling at saka yung isa is manufacturing. Pero yung manufacturing,
yung pa yung hinihimay natin maigi, kailangan ma-indict natin lahat ng players. Although pwede naman kaming magyando at lumalabas na ngayon yung sa mga dokumento, the effort of the city government, the effort of the PNP, and the effort of course ng PIDEA ay gumaganda yung resulta. Nakikita na namin yung meron ng additional dun sa mga dati naming suspect dun sa Binangonan Rizal and even dun sa Parañaque. So napakaganda po yung resulta ng operation na ito at saka yung pagtutulungan ng local government units saka yung national agencies. Sa LGU, sir. Mayor, do you consider na magkaroon ng random inspection sa mga warehouses? Dahil, syempre, kung gagawa ang mga ito ng illegal, hindi naman po sila magsasabi ng totoo pag kumukuha ng permit. I believe na ang LGU nag-i-inspect lang kapag kukuha ng permit ito mga warehouses. Well, hindi ho sa Valenzuela City, kami ho dito talaga nag-random inspection po tayo. Yung na-mention ko kanina, yung tinatawag nating SIBAT team. SIBAT team is a joint task force yan. In fact, kasama rin po ang BFP sa joint task force na yan. Sinasabay na namin lahat ng inspection, maging sanitary permit, business permit, occupational permit, pati po fire permit to make sure na compliant tayo. So, random ho yan, pero because of this incident, talaga po kung aminin ko ho na nagulat ako sa kalakihan nitong magnitude, hindi ko naisip na magkakaroon pala ng isang clandestine laboratory po dito in Valenzuela. Lalo pa namin dadalasan po at I've given instruction po to Architect Ed, our OBO, who is the team leader of the SIBAT team, na pasukin po namin ang mas marami pang mga warehouses, no? Pero alam niyo ho, i-share ko lang ho, na hindi ko lang na-mention kanina. Meron po kaming tinatawag, connected pa rin to sa ordinance na na-mention ko. Dahil nga ho sa experience namin noong 2017 on the illicit drugs na pumasok sa aming lungsod, meron po kaming in-establish na Alien Information and Assistance Council. So, not to be discriminatory, no? But minsan marami tayong incidences na connected to foreign nationals. So dito po sa ating Alien Information and Assistance Council, any foreign nationals who lease with them shall provide basic information pertaining to such aliens or foreign nationals. Basic lang naman po ito para malaman ho namin kung ilan ba ang mga foreign nationals working here, ano ba ang industries nila. Hindi naman po sa discriminatory o binabasama po natin ang foreign nationals, but it's more of us being able to have a database. Ang hiningi naman namin, very basic lang po naman na ito na information. Anyway, required din ito ng BID, no? Kung kayo ba'y merong working permit, overstaying na ba kayo dito. So ito po, usually binibigay ito sa barangay, no? Sa barangay ho, sinasubmit ito para yung barangay din, alam rin nila ho kung may presence ng foreign nationals po in their jurisdiction, no? Whether positive or negative ho. Last na lang po. Mayor, ano po ang in-apply noong warehouse na ginamit? Before, nung meron pa silang permit, ano po ang nakalagay sa permit nila? Okay, so ang history ho dito, according to the landlord, nakailan na rin pong upa ito. Inupahan ho ito ng, una po is a trucking company na nagko-customize ng mga trucks, no? Then, after that, nag-expire na yung contract na yon, lumipat na sa Bulacan yung tenant na yon. Last year, around March or April 2025, in-apply ho nila brewery. So, brewery, obviously may laboratory kaagad yun kasi brewery. So, yun po ang in-apply ho nila. And according naman to the landlord, maayos naman ang pag-uusap. There was, I don't know if I can disclose this, but there are information also na cash ang bayad din ho sa kanila, monthly, etc. So, yun po, brewery ho ang kanilang line of business. Thank you very much, sir. Okay. Alan Gatos po from GMA DCWB. Kay DG ho siguro, tanong ko lang, DG, bakit yung hubang nahuli nyo sa Cubao, sa bypass operation,
nakipag-cooperate po ba kaya natuntun natin itong warehouse dito sa Valenzuela? Pwedeng pakikwento nyo lang ho paano nangyari. Alam namin, ongoing yung investigation, pero paano ho ba natunton itong warehouse na laboratorio ng illegal na droga dito sa Valenzuela? Ayun po yung kando na ang theory namin dyan, noong una pa, even before yung raid, yung mga involved doon sa Binangunan Rizal Laboratory, na yun ay na-raid ng PIDEA at PNP noong December 9, yun na po ay hinahabol na po natin. Hindi lang namin makita kung nasaan na sila. And fortunately, for the PNP and PIDEA, yun ay nakapag-connect doon sa nahuli ngayon. So there was a negotiation for the sale of illegal drugs. At ang pinili niyang lugar kung saan mag-deliver ng shabu is doon mismo few meters from the warehouse. And nung na-sense niya na yung palang kadilya ay merong mga PIDEA, then pumasok sa dun sa loob. So nagkaroon ng hot pursuit. Then that's the time na na-uncover ngayon yung mga nandun sa loob na precursors and the finished product. Doon po yung takbo po ng operation po natin. So yung operation was done by the Valenzuela City Police, the Philippine Drug Enforcement Agency, and PIDEA. So, ang lumalabas po, DG, nagkataon na tumakbo yung suspect po natin papasok dun sa warehouse, kaya tumambad po sa inyo yung laboratorio? Actually, before that, meron na kaming information na that is a possible laboratory. Kasi noon pa lang dun sa natin, sa surveillance operation from that raid noong December 9, ay pupunta na po sila dito sa Valenzuela. And they were spotted once doon sa lugar. Hindi lang once. Pero yung time na yon, nung tumakbo itong seller, itong pusher, doon sa loob, that was a judgment call for our troops to conduct a hot pursuit operation for the arrest of that pusher. And there, tumambad sa kanila, and we confirmed na ito na nga pala yung another laboratory nung mga protagonists or actors doon sa Binangunan Rizal clandestine laboratory that was raided by our authorities, PNP and PIDEA, noong December 9. Last question na lang po sa akin, DG, no? February 22 po, nung mangyari po yung operation po natin, na-discover natin yung halos 1 tonelada ng illegal na droga dito, konti na lang, 1 tonelada na. Bakit gayon lang po ipinisinta sa media itong accomplishment na to, napakalaking accomplishment, at ngayon lang ho na sa publiko? Ito po, nung Sunday po ito Kaso nga lang sa dami, the volume, doon sa pag-i-inventory lang po, natapos lang po namin kahapon, yung inventory, final inventory. And napakahirap po kasi na magbigay ng data na hindi yung final count. Kaya po nag-coordinate kami ni Mayor West na dapat tapusin muna yung inventory. We are very sure na sabihin natin sa publiko, sa ating mga kaibigan media, yung exact final count. Kaya yun po, kahapon lang po natapos. Yes, ma'am. Good afternoon. Let us have first. Good afternoon po. Beth Samson po from Police Files Tonight. Good afternoon. First and foremost, congratulations po to the man behind the success of this operation. Saludo. But my first question is, these people involved, are they connected sa foreign drug cartels? Okay. Yung po doon, yung sagot doon is connected po doon sa mode of processing. Kung paano po nila yung mode of production. Yung mode of production dito ay katulad din po yung mode of production ng mga laboratories sa Myanmar.
Yun po yung known na production area ng the International Syndicate. At ganun din yung mode of production doon sa mga laboratories na na-raid na ng PIDEA doon sa Binangonan. So, saan pa nila nakuha itong klaseng yung mode of production? It is from an international syndicate po. Are these drugs locally manufactured or not? Ito kasi, dito na sila nagpo-produce eh. Meron na tayong nakukuhang finished product. Pero ang precursor, yung mga ginagamit nila, hindi yan locally available. At yung ngayon, yung isa pang challenge ngayon sa amin, sa PIDEA, of course, we will coordinate with, of course, yung mga ibang corporations na nag-i-import. Ang problema kasi minsan, yung mga nag-i-import, legally, pag mag-import ka ng precursor, kailangan meron kang PIDEA license. So, kung yan ay nabigyan namin ng PIDEA license at yung ngayon, nakita ngayon sa laboratory, yung corporation na yon will be charged for diversion, a chemical diversion. So, yun pa yung part ng investigation natin dito ngayon. So, mahaba pa po ng investigation. We need to know kung saan galing itong mga controlled precursors na yun ang ginagamit ng production ng shabu pag pinaghalo-halo mo. Yun po. Sir, do you have names of the manufacturer and itong tinatawag na street level distribution? Do we have it? Yun po yung trabaho po namin. Yun po ay requirement ng DDB. Sina Yusek Ramulete sa amin. We need to know, number one is the source. Yes. We need to know the mode of transportation, kung paano pumasok dito. And we need to know kung sino yung mga local contacts nila. Ayun po yung trabaho ng aming sa law enforcement. Nire-report po namin sa Dangerous Drugs Board. At eto naman ngayon, napakaganda yung ordinansa ng ating Valenzuela City na with the enforcement, talagang implementation ng ordinansa na yon, I'm very sure ang Valenzuela City will soon become a drug-free city. Yes, sir. So, alam na natin kung sino. Yes, of course. Pwede namin malaman. Yun po ay ang mga operational data po kasi yun, ate. I'm very sorry. Opo. But, yes, it's okay. Malalaman nyo po pag na-arresto na namin Yes, po. sila, ipe-present din namin sa media. Yes, but anyway, aside from the PDEA and the other agencies, ang Valenzuela City hindi po yan nagpapabaya pagdating po sa mga illegal activities namin. Sa kwan po nga ate, yung Thank you sa po. ordinansa na narinig ko kay Mayor, ay talagang masayang-masaya kami. Ang PNP sa PIDEA, masayang-masaya. At napakadali ngayon ang manghuli ng droga dito sa Valenzuela City. Thank you very much po. Let us give this moment. Okay. Sir? Salvic Sumintak na 25. Sir, napapasal lang ako, hindi ko alam sa mga kasama ko, na with that amount of shabu, nyo yung sa kapatid na naman po yung sa doon sa laboratory. May tayo naman sabi ng local government with the agreement po sa landlord. Wala kayong natatanda. With that amount, pinabayaan na kayo na doon sa iba.
So, from March last year, February next year, so 11 months na po nag-operate yung warehouse. So, kung ganun po sir, March, and we suspect na nag-start na sila pag-manufacture. Ano po sa tingin sir, karami yung nai-release from the warehouse. From that warehouse, yung ganong katagal na nag-ooperate na sila manufacturing drugs. Well, I don't have the technical expertise to answer your question and I'm not in position to answer that question. All we know is ito po yung lumabas sa system namin under the BPLO office namin that the new tenant came in registering a brewery, no? A brewery, we don't know, maybe it's a beer brewery or alcohol brewery, no? To operate. And then, yun nga, nag-sign ng bagong contract yung landlord. I just don't know if this is connected na sadya intentional or not intentional to get a business permit during, kasi noon, from before until 2024, may business permit sila eh. So suddenly huminto nung 24 at 25. So that's something we need to review on. Thank you, Mayor. Sir, probably kay General Ragay or kay Yusek. Sir, ganun nga po, since sabi ng LGU, March siya nag-make bagong kontrata, for 11 months, nag-ooperate and we suspect na ganun na yung ginagawa nila. Sir, sa ganong katagal, ano ho yung sinususpetsa natin, gano'ng karami na po yung na-release from that warehouse? Yusek. Yung kaatin, yung sa nakuha na 900 plus kilos doon sa laboratory or sa warehouse, ang assessment namin ay hindi lahat yon produce doon sa laboratory na yan. Sinasabi namin because yung drying capacity ng laboratory is not sufficient to produce that 900 kilos. Yung mga ibang kwandon, mga ibang equipment are new. Saka mayroong mga old. And it appears na itong mga ito ay galing din doon sa mga previous na laboratories nila. At yung ibang mga laboratories na nare-raid natin, naso-surprise kami kung bakit kukunti yung mga finished product. And we suspect na yung mga ibang finished product dun sa mga previously raided na clandestine laboratory ay warehouse po dito. Hindi kaya yun sa drying capacity ng laboratory dito to produce that 900 kilos. Manny, Philippine Star. Sir Neres, based sa assessment nyo, saan yung market nitong drugs? Dito ba or idadalhin sa abroad? Yung market nito, primarily, yung mga sindikato, sa Metro Manila kasi napakaraming tao sa Metro Manila. Then, nate-trace namin ngayon, merong from Metro Manila, pupunta sa Visayas and Visayas. Hanggang doon. Kasi iba rin yung supply ng Mindanao going to Metro Manila. Pero ang maganda dito, mga recent months, tumaas yung presyo ng droga sa Metro Manila. So that means kukunti yung supply. So imagine, kung yun ay lumabas yung 900 kilos sa ating komunidad, ilang tao ang masisira, ilang pamilya ang masisira. Kaya it was, sabi natin, mabait ang mahal na Panginoon. At ito, binigyan tayo ng pagkakataon with yung ating mga official dito sa Valenzuela City na ito na-discover natin. You just imagine, 900 kilos na yan nandyan sa kalye. Grabe ang mangyayari. Sir, good afternoon po. Merly Duero po from Remate. Sir, base po sa ilang series of buy-bus operation being held in Valenzuela, and base po sa mga naisulat namin, halos araw-araw po mayroon pong mga drug operation, particularly buy-bus operation po. Does this mean, sir, na ito pong mga nakuhang mga droga dito ay na-produce dito sa ni-raid na clandestine laboratory, sir? Thank you po. Hindi po, wala po tayong kandon.
sapat na basehan na sabihin natin nang galing po dito. Ay sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga previously na raided na clandestine laboratories, nagtaka kami kung bakit napakaliit yung finished product. And it appears na yung mga ibang finished product dun sa mga previously raided clandestine laboratories ay inimbak lang dito. At ito ngayon, sa clandestine laboratories, nakikita po namin is mangilan-ilan lang. Last month, panata yung sa Caloocan naman. Merong panong Northern Police District, merong na-uncover na laboratory. Ito ngayon yung gusto naming i-connect lahat-lahat. Kung ito ba, the same ba yung mga personalities na involved doon sa Caloocan at dito sa Valenzuela ngayon. But we are almost sure, actually, yung mga personalities na involved sa Binangunan, Rizal, parehas dito sa Valenzuela. At yung po, dalawa po ang bandon, yung drug smuggling at yung pinoproduce dito. Ang kwan lang sa pinoproduce dito is a warning dun sa mga user. Yan po ay napakababa ang purity. Kwan po yun, yung ginagawa lang talaga nilang negosyo. Negosyo na lang, napakababa ang purity. Less than 50% yung mga iba, kaya yung mga gumagamit na akala nila mataas ang purity, ay yun po ay na-estapa lang po sila. At ang problema po doon, pag madami yung take mo yon dahil kwan na yun yung pinababan talaga nila yung purity, ay iba yung epekto sa katawan. Okay, so meron pa po ba tayong mga paglilinaw o katanungan? Yes, sir? Good afternoon po, si Nomar Corporal IBC Congress TV. Kay Yusek. Yusek, dito sa suspect natin, kamusta na po yung magiging disposition po dito? And how about the disposition ng nakuhang drugs and mga equipment? Ano po ang mangyari po dito? Okay. Lahat po sa ating batas po, lahat po ng nakukuha doon, yung drug evidence and non-drug evidence, lahat po yan confiscated po. And nandun na po sa PIDEA. Then yung mga drug evidence, dahil ito may kaso, we will ask the judge na may hawak ng kaso to issue the destruction order. There must be an order of destruction. Pag nakuha na namin yon, i-issue na ng judge, then it is our obligation to proceed with the destruction. And for the information of our friends sa media and to all, sa third week ng March, we will have our destruction of illegal drugs. Mga aabot yun ng mga 800 kilos. Ito kasi, ito dito is mayroon pa tayong ipapile na kaso. So we cannot just destroy the evidence without an order from the court. Okay, last two questions. Ang masasabi ko lamang po sa aking mga narinig, congratulations po sa mga kapulisan, kay Mayor, at kay Congressman Bimbo de la Cruz na may ordinansa dito. Ay, Councilor, pinapromote ko na kasi may mga ordinansa siya. So, at kasi doon po ako sa area, nakita ko po yung mga pagsisikap ng mga kapulisan. At ang tanong ko lang po, siguro yung mga barangay na nakakasakop ay lalo na silang maghihigpit ngayon. Yun lang. Okay, so... last question po, no? Kasi ang gaganda nung narinig ko kay Yusek Sinasabi po ninyo na maliliit, galing sa ganon. Ang ibig niyo po bang sabihin yan, itong Kamanaba area o particular itong Valenzuela ay hindi po dapat mangamba dito sa problema sa illegal na droga? Ganun po ba yun? Sa initiative po ng ating butihing mayor and yung previous mayors po dito sa Valenzuela, yung ordinansa na lang po na ginawa sa Valenzuela, yung pong ordinansa na yun, pag yan ay ma-implement po religiously, I am very sure, drug-free ang Valenzuela.
Danny, for the information lang, isang barangay na lang po ang pending namin and Valenzuela will be officially drug-free na. So, tinatrabaho na po natin yan. Okay. So, Mayor, any closing statement as we conclude our press conference? Ako muli ay nagpapasalamat po sa lahat ng ating media partners at stakeholders po na dumalaw po sa ating press con, and likewise to Yusek Neres, Yusek Ramoleto, and our family in PNP and PIDEA. And makakaasa ho kayo na patuloy pa rin po, hindi po nagtatapos dito po ang aming trabaho. Ang Joint Task Force po ng National, Local at Barangay, ipagpapatuloy pa rin ho namin ang investigasyon paukol po dito sa kaso. And likewise, sa side naman po ng local government, ay patuloy namin ipaiiral at papalakasin po itong mga ordinansa natin at higit sa lahat i-execute ho natin. Hingi po ako ng tulong sa ating mga barangay, liga, na tulungan po ako sa pagpasok, pag-investigate, sa pagsilip ng ilang mga establishmento ho natin. Alam ko, challenging yan, pero hindi lang po kaya ng city government, kundi po kailangan natin ang mga barangay officials ho natin and our business owners to be vigilant, no? Ito po ay perfect example na ho ito kung paano po ang mga businessman natin dito, mga nagpapaupa, ay pwedeng maging victim. So sana this is a learning experience for everyone, and makakaasa ho kayo na gagawin na ho namin ang trabaho namin para to make sure na hindi ho tayo mapasukan ulit ng mga ganitong klaseng mga negosyo dito sa Valenzuela. Dito sa Valenzuela, we want legitimate businessmen. We want legitimate investors. At higit sa lahat po, mga kasama, ay pinairal natin ang rule of law dito. Stricto tayo, lalong-lalo na pagdating po sa drugs, mga ganito pong illicit materials na pumapasok po sa ating lugar. So magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, and that concludes our press conference. And we are hoping that we have clearly